Ang tunog ng nababasag na salamin ang pumunit sa katahimikan ng marangyang opisina ni Don Ricardo de la Cruz. Kasabay ng pagkalat ng maliliit na piraso nito sa malamig na marmol na sahig ay ang pagkalat din ng galit sa buong sistema ni Arabella. Nakatayo siya roon, ang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang larawan ng kanyang yumaong ina, ang tanging bagay na nagbibigay ng init sa malaki at malalamig na opisinang iyon, ay ngayoy basag na, nakasubsob sa sahig. Isang aksidente, pero para kay Ara, isa itong simbolo. Simbolo ng kung paano winawasak ng kanyang ama ang lahat ng mahalaga sa kanya. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko kilala, Papa, sigaw niya. Ang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa sukdulang galit. Hindi ako isang produkto na pwede mong ibenta para sa isang business deal. Si Don Ricardo, isang lalaking ang mukha ay tila inukit mula sa bato, ay hindi man lang natinag. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang pluma at tiningnan ang anak sa paraang nagpapahiwatig na isa lamang itong istorbo. Hindi ito isang pakiusap, Arabella. Ito ay isang desisyon. Itinuro niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Nariyan ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol kay Marco Sandoval. He is a good man. Mula sa mabuting pamilya. Palalagin niya ang ating kumpanya. Ang inyong kumpanya, pagtatama ni Ara, may diin sa bawat salita. Wala akong pakialam sa kumpanya. Wala akong pakialam kay Marco Sandoval. Magkakaroon ka ng pakialam, malamig na tugon ng kanyang ama. Sa susunod na linggo ang engagement party. At sisiguraduhin kong darating ka. Ganoon lang. Walang paliwanag. Walang puwang para sa kanyang nararamdaman. Isang utos na kailangan niyang sundin. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ang mga luhang nagbabantang tumulo. Hindi niya bibigyan ng satisfaksyon ang kanyang ama. Sa halip, isang ideya ang biglang sumibol sa kanyang isipan. Isang ideya na kasing gulo, kasing suklam, at kasing mapanira ng nararamdaman niya sa sandaling iyon. Kung gusto ng kanyang ama ng isang palabas, bibigyan niya ito ng isang palabas na hinding-hindi nito malilimutan. Isang ngiting mapait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Okay, sir, sabi niya, gamit ang formal na tawag na alam niyang kinaiinisan ng ama. Pupunta ako sa party. Tumalikod siya at naglakad palabas, hindi na nilingon pa ang basag na picture frame sa sahig. Habang papalayo siya sa opisinang iyon, isang salita lang ang umalinggaw sa isip niya, paghihiganti. Sa kanyang silid na kasinlaki ng isang condominium unit, hinarap ni Ara ang salamin. Ang nakita niya ay isang estranghero. Isang babaeng nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang taon. Isang manika na binihisan at inayos para sa kapakanan ng pamilya at negosyo. Isang pagkasuklam ang gumapang sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang mamahaling damit. Sa isang iglap, gamit ang buong lakas, pinunit niya ito. Ang tunog ng napupunit na tela ay musika sa kanyang pandinig. Sunod-sunod. Muli at muli hanggang sa ang dating eleganteng bestida ay magmistulang basahan. Humihingal, tiningnan niya muli ang kanyang refleksyon. Ngayon, nakikita na niya ang tunay na siya. Wasak. Galit. At handa nang gumawa ng kaguluhan. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na perpekto sa kabaliwan nito. Kung ipinipilit ng kanyang ama ang isang kasal para sa pera at estado, hahanap siya ng isang lalaki na kabaligtaran ng lahat ng iyon. Maghahanap ako ng mapapangasawa, bulong niya sa kanyang sarili, ang mga mata ay nag-aapoy. Pero sa sarili kong paraan. Kinabukasan, walang nakapansin sa pag-alis ni Ara. Dala ang isang lumang bag, sumakay siya sa isang bus, patungong Tagaytay, isang lugar na malayo sa kinasanayan niyang mundo ng Bonifacio Global City. Hindi niya sinuot ang kanyang mga designer clothes. Sa halip, sinuot niya ang pinakaluma at pinakakupas na damit na nahanap niya sa aparador ng isa sa kanilang mga katulong. Naglagay siya ng uling sa kanyang mukha at ginulo ang kanyang buhok. Pagbaba niya sa palengke ng Tagaytay, sinalubong siya ng ingay at amoy na hindi niya kailanman naranasan. Ang sigawan ng mga tinder, ang amoy ng sariwang isda at mga gulay, ang siksikan ng mga tao. Para siyang isang mamahaling hiyas na biglang inihagis sa putikan. Nakahanap siya ng isang pwesto sa gilid ng daan, malapit sa mga nagtitinda ng bulaklak.
Umupo siya sa maruming semento at inilahad ang kanyang palad, tulad ng mga pulubing nakikita niya sa lansangan ng Maynila. Nagsumpa siya sa kanyang sarili. Ang unang lalaking magpapakita ng kabutihan sa kanya, ang unang lalaking mag-aabot sa kanya ng kahit isang barya, iyon ang lalaking ipapakilala niya sa kanyang ama. Iyon ang magiging tikasintahan niya. Nagsimula ang kanyang paghihintay. Lumipas ang mga minuto na parang oras. Ang init ng araw ay tumatago sa kanyang balat. Ang kanyang tiyan ay nagsimulang kumalam. Ngunit mas matindi pa sa gutom ang kahihiyang nararamdaman niya. Ang mga taong dumadaan ay sinusulyapan lang siya na may pagkasuklam sa kanilang mga mata. Ang ilan ay umiiwas na para bang isa siyang sakit na nakakahawa. Magtrabaho ka, ineng, bata ka pa, sabi ng isang matandang babae, hindi man lang humihinto sa paglalakad. Hala, baka modus yan, rinig niyang bulong ng isang grupo ng mga kabataan habang nagtatawanan. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Gusto na niyang tumayo, sumigaw at sabihin sa kanilang lahat kung sino siya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang tapusin ang kanyang sinimulan. Napayuko na lamang siya, itinago ang mukha sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ito ba ang mundo sa labas ng kanyang gintong hawla? Ganito ba kababa ang tingin ng mga tao sa mga walang-wala? Nang halos sukuan na niya ang kanyang plano, isang pares ng gastado at maruming sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Hindi siya nag-angat ng tingin. Hinintay na lang niya ang isa na namang masasakit na salita. Ngunit walang salitang lumabas. Sa halip, isang anino ang tumabon sa kanya mula sa sikat ng araw. Dahan-dahan, nag-angat siya ng tingin. Isang lalaki ang nakatayo roon. Pawis na pawis ang kanyang mukha, ang kanyang damit ay bakas ang hirap ng trabaho. Malamang ay isa siyang kargador. Sa kanyang balikat ay may pasan siyang isang sakong bigas. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng lalaki walang paghusga. Walang pagkasuklam. Tanging pagod at isang guhit ng pagkaunawa. Dahan-dahan, ibinaba ng lalaki ang kanyang pasan. Dinukot niya ang kanyang luma at manipis na wallet. Binuksan niya ito at nakita ni Ara na wala itong laman kundi isang nag-iisang barya. Isang pisong barya. Kinuha iyon ng lalaki. Lumuhod siya ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mata at dahan-dahang inilagay ang barya sa nakalahad na palad ni Ara. Hindi siya nagsalita. Isang tipid na ngiti lang ang ibinigay niya bago muling pinasan ang sako at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Naiwan si Ara na nakatulala. Nakatingin sa barya sa kanyang palad. Malamig. Mabigat. At sa sandaling iyon, iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Tiningnan niya ang papalayong likod ng lalaki. Isang simpleng kargador. Isang lalaking marahil ay mas kailangan pa ang piso kaysa sa kanya. Ngunit ibinigay pa rin niya ito. Isang ngiting nagtatagumpay ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Ara. Ang kahihiyan ay napalitan ng determinasyon. Ang galit ay muling nag-alab, ngunit ngayon mayroon na itong direksyon. Mahigpit niyang isinara ang kanyang palad, ikinulong ang barya sa loob. Natagpuan na niya ang kanyang tikasintahan. Mamayang gabi, sa gitna ng karangyaan at pagkukunwari ng party ng kanyang ama, ipakikilala niya sa lahat ang lalaking ito. Ang kargador na nagbigay sa kanya ng huling pera nito. At masisiyahan siyang panoorin ang pagguho ng perpektong mundo ni Don Ricardo de la Cruz. Ang bawat sulok ng Grand Ballroom ay sumisigaw ng karangyaan. Nagniningning ang mga chandelier na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang mga bisita, nakasuot ng kanilang mga pinakamahusay na gown at suite, ay nagpapalitan ng mga peking ngiti at mga usapang negosyo na binalot sa matatamis na salita. Ito ang mundo ni Arabella de la Cruz. Isang mundo ng pagkukunwari. At ngayong gabi, siya ang magiging reyna ng lahat ng nagkukunwari. Pagkatapos ng kanyang ipakikipagsapalaran sa Tagaytay, ginugo ni Ara ang buong hapon para hanapin ang kargador. Hindi ito naging mahirap. Isang tanong dito, isang suhol doon, at nalaman niya ang pangalan nito, Marco. Natagpuan niya ito sa isang maliit na karinderya, pagod at gutom. Inalok niya ito ng pera. Isang malaking halaga na hindi nito matatanggihan. Ang kailangan lang nitong gawin ay ang samahan siya ngayong gabi at magpanggap bilang kanyang kasintahan.
Sa una, tumanggi ito, puno ng pagdududa ang mga mata. Ngunit nang ipakita ni Ara ang limpak-limpak na salapi, ang pagtanggi ay naging pag-aalinlangan at sa huli ay naging pagsang-ayon. At ngayon, nakatayo sila sa labas ng ballroom, handa nang pumasok. Si Ara ay isang diyosa sa kanyang itim na evening gown na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun, at ang kanyang mukha ay may makeup na kayang itago ang anumang emosyon. Sa tabi niya, si Marco ay isang ganap na kabaligtaran. Suot pa rin niya ang parehong damit na suot niya kaninang umaga sa palengke, isang maruming t-shirt at kupas na pantalon. May mga bakas pa ng putik sa kanyang sapatos. Hindi siya naligo. Iyon ang utos ni Ara. Gusto niyang ipakita ang lalaki sa kanyang pinakatotoong anyo. Isang sampal sa mukha ng lahat ng naroroon. Isang insulto sa kanyang ama. Handa ka na, tanong ni Ara, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng panganib. Tumango lang si Marco, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi nagsasalita, tulad ng napag-usapan nila. Huminga ng malalim si Ara. Hinawakan niya ang magaspang at matigas na kamay ni Marco. Ang kaibahan ng balat nila, ang kanya'y makinis at alaga, ang kanya'y magaspang at may kalyo, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Ito, sabi niya sa sarili. Ito ang perpektong armas. Sa isang hudyat, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang mahinang tugtog ng violin ay biglang naputol. Ang masayang bulungan ng mga tao ay unti-unting humina hanggang sa naging isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata, na kanina ay abala sa pagtingin sa mga alahas at mamahaling damit ng isa't isa, ay ngayon nakatuon sa kanila. 100 pares ng mga mata. Nagugulat. Nagtatanong. Humuhusga. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Bawat paghusga ay parang gasolina na nagpapaliyab lalo sa kanyang galit. Dahan-dahan silang naglakad sa gitna, ang bawat hakbang ay isang deklarasyon ng giyera. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Marco, ngunit hinigpitan niya ang hawak dito, na para bang sinasabing, huwag kang bibitaw. Sa dulo ng kanilang nilalakaran, sa isang maliit na entablado, nakatayo ang kanyang ama, si Don Ricardo. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit nakita ni Ara ang pagtiim ng panga nito. Tagumpay. Papa, bati ni Ara nang makarating sila sa harap. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, sapat upang marinig ng lahat. Sabi mo, gusto mong makilala ang lalaking mapapangasawa ko. Well, here he is. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo kay Marco, na para bang ipinapakita ang isang tropeo. Mga kaibigan, sabi niya, nilibot ang tingin sa mga nakangangang bisita. Nais kong ipakilala sa inyo ang lalaking mahal ko. Ang lalaking pinili ko. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao. Naghihintay sila ng pagsabog. Naghihintay sila ng iskandalo. Hinihintay nilang magwala si Don Ricardo. Ngunit ang sumunod na nangyari ay isang bagay na hindi inaasahan ni Ara, o ng sino man sa silid na iyon. Ngumiti si Don Ricardo. Hindi isang pilit na ngiti, kundi isang malawak at tila tuwang-tuwang ngiti. At pagkatapos, nagsimula siyang pumalakpak. Dahan-dahan sa una, pagkatapos ay mas malakas. Ang mga bisita, na naguguluhan, ay nagsimulang sumunod, ang kanilang mga palakpak ay alanganin at walang sigla. Bumaba si Don Ricardo mula sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nilampasan niya si Ara na para bang hangin lang ito at dumiretso kay Marco. Welcome, iho, sabi niya, ang boses ay puno ng init. Inabot niya ang kamay ni Marco at mahigpit itong kinamayan. Napatulala si Ara. Anong nangyayari? Ito dapat ang kanyang tagumpay. Bakit parang siya ang natalo? Kinuha ni Don Ricardo ang mikropono mula sa stand. Ang aking anak ay tunay na mahilig sa mga sorpresa, anunsyo niya sa lahat. Gusto niya tayong lahat sorpresahin. Kaya naman, bigyan natin ng isang mainit na pagbati ang kanyang mapapangasawa at ang aking magiging manugang si Ginoong Marco Sandoval. Sandoval. Ang pangalan ay tumama kay Ara na parang isang kidlat. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Sandoval. Paano? Tumingin siya kay Marco. Ang lalaking kanina lang ay mukhang isang simpleng kargador ay ngayon nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya,
hindi na may pag-aalinlangan, kundi maihalong awa. At sa isang iglap, naintindihan ni Ara ang lahat. Ang pagtatagpo sa palengke. Ang pagpayag nito sa kanyang alok. Ang kalmadong reaksyon ng kanyang ama. Ito ay isang bitag. At siya, na akala niya ay ang mga ngaso, ay ang siyang nahuli. Halikayo, utos ni Don Ricardo, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala habang iginigya sila patungo sa isang pribadong silid. Nang makapasok sila at maisara ang pinto, ang maskara ng kanyang ama ay bumagsak. Ang init sa mga mata nito ay napalitan ng nagielong lamig. Ano to? Anong laro to? Sigaw ni Ara, ang boses ay basag. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. At ikaw? Alam mo to. Pinagkaisahan ninyo ako. Si In Sandoval ang CEO ng Sandoval Farms, ang ating bagong business partner, paliwanag ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Ara. Siya ang lalaking naka-arrange na pakasalan mo. Nagkataon lang na nauna kang gumawa ng sarili mong drama. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng mga paa ni Ara. Ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti, ay naging isang malaking katatawanan. Isa siyang payaso sa sarili niyang sirko. Isang papet na ang tali ay hawak-hawak pala ng kanyang ama sa simula't simula pa. Hindi, pabulong niyang sabi, umiiling. Hindi ako papayag dito. I won't do it. Humarap sa kanya si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. May pagpipilian ka ba, Arabella? Naglabas ito ng isang remote at pinindot ito. Sa D-screen sa pader, lumitaw ang kanyang mga credit card, isa-isang minarkahan ng pulang i-cancelled. Lumitaw ang mga litrato ng kanyang mga sports car na may nakasulat na key forfeited. Sasama ka sa kanya sa Hacienda Sandoval sa Tagaytay at mamumuhay bilang asawa niya, deklara ng kanyang ama, ang boses ay pinal at walang awa. Kung hindi, sa gabing ito, wala ka ng De La Cruz sa pangalan mo. Wala ka ng pera. Wala ka ng lahat. Mamili ka. Nakatayo si Ara sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga pader na unti-unting lumalapit sa kanya. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay isang estranghero. Tumingin siya kay Marco, ang lalaking nagbigay sa kanya ng barya, na siya ring kumitil sa kanyang kalayaan. Wala siyang matakbuhan. Wala siyang masandalan. Ang kanyang perpektong plano ng paghihiganti ay naging kanyang sariling kulungan. Ang katahimikan sa loob ng lumang pickup truck ay mas mabigat pa kaysa sa 2 sakong abono na nasa likuran. Para kay Marco Sandoval, bawat kilometrong tinatahak nila palayo sa kabihasnan ng Maynila ay 1 kilometrong naglalapit sa kanya sa isang kinabukasang hindi niya pinili, ngunit kailangan niyang harapin. Sa kanyang tabi, si Arabella de la Cruz ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ang kanyang anyo ay kasing tigas ng estatwa. Ang mamahaling itim na gown nito ay mukhang katawa-tawa sa loob ng kanyang gasgas na sasakyan. Wala itong imik mula pa nang sapilitan silang umalis sa party. Ang tanging ingay lang na maririnig ay ang ugong ng makina at ang paminsan-minsang paghinga ng malalim ni Marco. Isang kasunduan ito, paalala niya sa sarili. Isang business deal. Ang Hacienda Sandoval, ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang, ay malulunod sa utang kung hindi niya gagawin ito. Ngunit habang sinusulyapan niya ang babaeng nasa tabi niya, na ang mga balikat ay bahagyang nanginginig, hindi niya maiwasang makaramdam na para siyang isang berdugo. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Don Ricardo 2 linggo na ang nakalipas. Pumasok si Marco sa opisina ni Don Ricardo na may dalang isang folder na puno ng mga plano at projections, hindi isang singsing. Ang usapan ay tungkol sa isang partnership, isang paraan para isalba ang Sandoval Farms sa pamamagitan ng distribution network ng De La Cruz Corporation. Maganda ang mga plano mo, iho, sabi ni Don Ricardo, matapos pag-aralan ang mga papeles. Pero may mas maganda akong alok. Inilapag nito ang folder ni Marco at itinulak palapit sa kanya ang isa pang folder, ang parehong folder na ibinato nito kay Ara. Gusto ko ng partnership na pangmatagalan. Isang pagsasanib hindi lang ng ating mga kumpanya, kundi ng ating mga pamilya. Binuksan ni Marco ang folder. Isang litrato ng isang magandang babae na nakangiti ang bumungad sa kanya. Arabella de la Cruz. Ang nag-iisang tagapagmana. Naitikom ni Marco ang folder. Sir, pasensya na po, magalang ngunit matigas niyang sabi.
Ang kailangan ko po ay isang business partner, hindi asawa. Ang Sandoval Farms ay hindi ipinagbibili at lalong hindi ko ipagbibili ang sarili ko. Ang pagiging prangka niya ay tila hindi ikinagulat ni Don Ricardo. Umiti lang ito. Alam ko. Kaya nga ikaw ang pinili ko para sa kanya. Dahil mayroon kang dignidad. Isang bagay na kailangan ng matutunan ng anak ko. Tumayo si Don Ricardo at may kinuha sa kanyang drawer. Isang tablet. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Marco. Panoorin mo ito. At pagkatapos, sabihin mo sa akin kung magbabago ang isip mo. Nag-aalangan man, pinindot ni Marco ang play button. Lumitaw sa screen ang isang video. Isang party, mas ingrande pa kaysa sa engagement party kanina. Si Ara ay nasa gitna, napapaligiran ng mga kaibigang tumatawa, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Hawak niya ang isang baso ng champagne, ngunit ang paraan ng paghawak niya dito ay tila gusto niya itong basagin. Ang kamera ay nag-zoom in. Lasing si Ara. Ang kanyang mga salita ay bahagyang garalgal, ngunit malinaw ang bawat salitang binitiwan niya na puno ng pait. Alam niyo ba kung anong pinakamasakit na biro sa mundo? Tanong niya sa mga kaibigan niyang abala sa pagsiselfie. Yung mayroon kang lahat-lahat ng pera, lahat ng gamit pero wala ka pa ring pakiramdam na mayroon kang kahit ano. Natawa siya, isang tawang walang saya. Para akong isang mamahaling gamit sa isang malaking bahay. Maganda tingnan pero walang nakakaalam kung para saan. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Dito. Walang laman. Pinatay ni Marco ang video. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang imahe ni Ara, nawawala sa gitna ng karangyaan, ay tumatak sa kanyang isipan. Ang aroganting prinsesa na nakikita ng lahat ay may tinatagong kalungkutan. Isang kaluluwang sugatan tulad niya. Ang pera ko ay kayang bilhin ang lahat, Marco, basag ni Don Ricardo sa katahimikan. Maliban sa isang bagay na kailangan ng anak ko, isang totoong tao na magtuturo sa kanya ng halaga ng buhay. Hindi ng pera. Tumingin ito sa mga mata ni Marco. Kailangan kanya. At kailangan mo rin ako. Si partnership. Bumalik si Marco sa kasalukuyan. Ang ugong ng makina ay tila mas lumakas. Napansin niya ang isang butil ng luha na dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Ara. Mabilis niya itong pinunasan, umaarteng walang nakakita. Ngunit nakita ni Marco. At ang luhang iyon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang kasunduang pinirmahan niya. Hindi ito isang simpleng business deal. Ito ay isang responsibilidad. Isang malaking responsibilidad na ipinatong sa kanyang mga balikat. Matapos ang halos 2 oras na biyahe, pumasok sila sa isang daan na hindi sementado. Napapaligiran sila ngayon ng matataas na puno ng pino at amoy ng malamig na hangin ng Tagaytay. Sa dulo ng daan, naroon ang Hacienda Sandoval. Hindi ito isang mansyon. Isa itong malaking bahay na gawa sa kahoy, may malawak na beranda at disenyo na luma na ngunit matibay. Napapalibutan ito ng mga taniman ng kape at pinya. Para kay Marco, ito ang paraiso. Ito ang kanyang tahanan. Pero alam niya, para sa babaeng nasa tabi niya, ito ay isang impyerno. Itinigil niya ang sasakyan sa harap ng bahay. Pinatay niya ang makina. Muli katahimikan. Si Ara ang unang gumalaw. Walang salita, binuksan niya ang pinto at bumaba. Tumayo siya roon, nakatingin sa bahay, ang itim niyang gown ay nagmistulang isang mansa sa lunti ang kapaligiran. Bumaba na rin si Marco. Hinintay niya ang kanyang sasabihin. Hinintay niya ang sigaw, ang sumpa, ang galit. Dahan-dahang lumingon si Ara sa kanya. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luhang pinipigilan, ay ngayon nagliliyab sa purong pagkamuhi at hindi makapaniwalang pagtingin. Tiningnan niya ang bahay, mula sa bubong hanggang sa pundasyon, na para bang isa itong pinakanakakadiring bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Marco. Ito, tanong niya, ang boses ay nanginginig sa pagsasama ng sarkasmo at pangingilabot. Dito ako titira. Humakbang siya palapit, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagpapatawa ka ba? Ang unang gabi ni Arabella sa Hacienda Sandoval ay isang pagpapahirap. Walang aircon.
Ang malagkit na pakiramdam ng pawis sa kanyang likod ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang naka-aircon na paraiso sa gis. Ang tanging hangin na pumapasok ay mula sa bukas na bintana na may screen, at kasama nito ay ang walang tigil na konsyerto ng mga kuliglig at iba pang mga insektong hindi niya kilala. Ang bawat tunog ay parang isang pangungutya. Ang bawat kagat ng lamok ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Sinubukan niyang matulog sa kama na gawa sa kahoy. Ang kutson ay matigas, hindi tulad ng kanyang mamahaling kama na parang ulap sa lambot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang nakikita lang niya ay ang mapanuyang ngiti ng kanyang ama at ang mga matang puno ng awa ni Marco. Galit, kahihiyan, pagkakanulo. Ang mga emosyon ay nag-uunahan sa kanyang dibdib, pinipigilan siyang makahanap ng kapayapaan. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. Ang silid ay simple, isang aparador, isang maliit na mesa, at isang upuan. Walang zizi, walang anumang bagay na magpapaalala sa kanya ng kanyang dating buhay. Ito ang kanyang selda. Hindi niya namalayan ang oras. Ang dilim sa labas ay dahan-dahang napalitan ng isang mapusyaw na kulay abo nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito isang magalang na katok. Ito ay malakas, mabilis, at mapilit. Ara! Gising na, isang boses mula sa labas ang nagsalita. Boses ni Marco. Malamig at walang emosyon. Tiningnan ni Ara ang kanyang mamahaling relo na nakapatong sa mesa. 5:00 ng umaga. 5:00. Sa dati niyang buhay, ito ang oras kung kailan siya karaniwang natutulog pagkatapos ng isang party. Hindi siya sumagot. Ipinikit niya muli ang kanyang mga mata at nagtalukbong ng kumot. Alam kong gising ka, sabi ulit ng boses, mas malakas ngayon. May kasunduan tayo. At sa hasyendang ito, nagsisimula ang trabaho pagkasisikat ng araw. 5 minuto. Kung wala ka pa sa baba, ako mismo ang aakyat diyan para kaladkarin ka. Ang banta ay malinaw. Alam ni Ara na hindi ito nagbibiro. Padabog siyang bumangon, ang bawat galaw ay puno ng pagtutol. Hinila niya ang unang damit na nakita niya mula sa maletang hindi pa niya nabubuksan, isang pares ng silk pajamas. Pumasok siya sa banyo at naghilamos. Ang babaeng tumingin sa kanya pabalik mula sa salamin ay mukhang kahabag-habag. Namumugto ang mga mata, magulo ang buhok. Isang prinsesang itinapon mula sa kanyang palasyo. Pagbaba niya, naabutan niya si Marco sa kusina, umiinom ng kape. Nakasuot na ito ng damit pantrabaho at bota. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabilis na sulyap sa kanyang sutlang kasuotan. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita ni Ara, ngunit hindi ito nagsalita. Ano nang ipapagawa mo sakin? Maghugas ng pinggan, sarkastiko niyang tanong. Mas madali pa dyan, sabi ni Marco, inilapag ang kanyang tasa. Halika. Sumunod si Ara palabas ng bahay, patungo sa likuran. Ang hamog ng umaga ay malamig sa kanyang mga paa na nakasuot lang ng tsinelas. Dinala siya ni Marco sa isang kulungan. Ang amoy ay halos magpasuka sa kanya. Amoy ng dumi ng hayop at pagkain. Ang mga manok, sabi ni Marco, itinuro ang kulungan na puno ng mga nagkakagulong manok. Kailangan nilang kumain. Iniabot nito sa kanya ang isang maliit na timba na puno ng dara. Tiningnan ni Ara ang timba, pagkatapos ay ang kanyang malilinis na kamay at mga kuko na may mamahaling manicure. Seryoso ka, hindi niya makapaniwalang tanong. Seryoso ako, sagot ni Marco, ang mukha ay walang ekspresyon. Ilagay mo lang sa mga patukaan nila. Simple lang. Tumalikod dito at nagsimulang maglakad palayo. Babalikan kita pagkatapos ng 1 oras. Naiwan si Ara na nakatayo roon, hawak ang timba, nakikipagtitigan sa mga manok na tila naghihintay sa kanya. Isang pagkasuklam ang bumalot sa kanya. Ito ba ang parusa sa kanya? Maging tagapagpakain ng manok? Sa sobrang inis, pumasok siya sa loob ng kulungan. Ayaw niyang hawakan ang mga patukaan na puno ng laway ng manok. Kaya ginawa niya ang pinakamadaling paraan na naisip niya. Itinapon niya ang lahat ng laman ng timba sa gitna. Ayan! Kumain kayo, sigaw niya. Isang malaking pagkakamali. Ang mga manok, na tila nabigla sa bigla ang buhos ng pagkain, ay nagkagulo. Nagliparan sila. Nagkahabulan. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naroon si Ara.
Isang manok ang lumipad at dumapo sa kanyang ulo. Napasigaw siya sa gulat at takot. Ipinagpag niya ang kanyang buhok, dahilan para lalo lang magwala ang mga manok. Nagsimula silang magliparan sa paligid niya. Ang ilan ay tumutuka sa kanyang sutlang pajama. Nadulas siya sa dumi ng manok at napaupo sa lupa. Ang kanyang mamahaling pajama ay puno na ngayon ng putik at dumi. Ang kanyang buhok ay may mga nakasabit na balahibo. May mga narinig siyang hagigikan mula sa mga nagtatrabaho sa di kalayuan. Hindi malakas, pero sapat na para maramdaman niya ang init ng pamumula ng kanyang mga pisngi. Sila, ang mga trabahador, ay pinagtatawanan siya. Siya, si Arabella de la Cruz, ay naging isang katatawanan. Nanginginig sa galit at kahihiyan, tumayo siya at mabilis na lumabas ng kulungan. Padabog siyang naglakad pabalik sa bahay. Sinalubong siya ni Marco sa may pintuan, may hawak na isang peres ng botang puno ng putik. Mukhang kailangan mo nito, sabi nito, inilapag ang bota sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit nakita ni Ara ang isang kislap ng aliw. Pinagtatawanan din ba siya nito? Iyon na ang huling patak. Sumabog siya. Ito ba ang gusto mo? Ang ipahiya ako. Ang pagtawanan ako ng lahat, sigaw niya, itinuturo ang kanyang sarili. Masaya ka na ba? Nakuha mo na ang gusto mo. Ang kumpanya, ang pera ng pamilya ko, at ngayon, ang kasiyahang makita akong ganito. Hinablot niya ang isa sa mga botang puno ng putik at ibinato ito kay Marco ng buong lakas. Hindi ito umilag. Sa isang mabilis na kilos, sinalo ni Marco ang bota gamit ang isang kamay. Ang putik ay tumalsik sa kanyang braso, ngunit hindi man lang siya kumurap. Tumingin siya kay Ara. Ang kislap ng aliw sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit. Napalitan ito ng matinding pagkadismaya. Kung gusto mong umarte na parang bata, sige lang, mahinahon ngunit may bigat niyang sabi. Pero dito, lahat kami nagtatrabaho. Tumalikod si Marco at iniwan siyang nakatayo roon, marumi, napahiya at talunan. Ang mga salita nito ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal, mas masakit pa kaysa sa kahit anong pisikal na sakit. Ang martilyo ay mabigat sa kamay ni Marco, ngunit mas mabigat ang kanyang dibdib. Bawat palo niya sa pako para ayusin ang bakod na kahoy ay isang paraan para ilabas ang inis na namumuo sa loob niya. Ang sinag ng araw ay nagsisimula ng tumaas, ngunit ang pagkadismayang iniwan ng eksena kaninang umaga ay nakakapit pa rin sa kanya. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya si Arabella. Nakaupo ito sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Isang oras na itong nakaganon mula nang iwan niya ito sa harap ng pinto. Walang ginagawa. Nakatingin lang sa malayo. Isang mamahaling porselanang manika na nailagay sa maling lugar. Isang buntong hininga ang kumawala kay Marco. Ano ba itong pinasok ko? Naalala niya ang pagbato nito ng bota. Ang galit sa mga mata nito. Naiintindihan niya. Naiintindihan niyang nasasaktan ito at napipilitan. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kailangan itong maliitin ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Ang hasyenda. Ang trabaho. Ang mga taong nabubuhay ng marangal. Muli niyang tiningnan ang kanyang mga kamay. Magaspang. Puno ng kalyo. Mga kamay na sanay sa bigat ng sako, sa gaspang ng lupa, sa init ng araw. Ito ang mga kamay na bumubuhay sa hasyendang ito. At naalala niya ang mga kamay ng kanyang ama. Mas magaspang pa kaysa sa kanya. Ang mga kamay na iyon ang unang nagtayo ng bakod na ito. Ang mga kamay na iyon ang nagtanim ng mga unang puno ng kape na ngayon ay bumubuhay sa kanilang pamilya. Naalala niya ang kanyang ama, nakangiti sa ilalim ng tirik na araw, pawis na pawis ngunit puno ng kasiyahan. Dito, anak, sabi nito sa kanya noon, ang bawat butil ng pawis ay may katumbas na buhay. Naalala niya ang kanyang ina, na ang mga kamay din ay magaspang dahil sa paghahalaman, ngunit ang haplos ay ang pinakamalambot na bagay sa mundo. Ang ngiti nito habang inaabutan sila ng malamig na tubig. Ang pagmamahal nila sa isa't isa at sa lupang ito ang nagpatibay sa pundasyon ng Hacienda Sandoval. Isang kasunduan ang ginawa niya kay Don Ricardo. Isang kasunduan para isalba ang pamana ng kanyang mga magulang. At si Arabella, ang babaeng nakaupo sa ilalim ng puno, ang susi sa kasunduang iyon. Kahit gaano pa ito kahirap pakisamahan.
Tinapos niya ang kanyang ginagawa at naglakad pabalik sa bahay. Ang uhaw ay nagsisimula ng maramdaman niya. Pagpasok niya sa kusina, natigilan siya. Naroon si Ara. Nakatayo malapit sa lababo, nakatalikod sa kanya. May kung anong ginagawa ito. May narinig siyang mahinang kaluskos at pagkatapos ay isang pabulong na mura. Nagtago siya sa may gilid ng pinto, hindi sigurado kung dapat ba siyang pumasok. Sinilip niya kung ano ang ginagawa nito. Mayroon itong maliit na hiwa sa daliri. Marahil ay nakuha niya noong nadulas siya sa kulungan kanina. Nakabukas sa tabi niya ang first aid kit, ngunit tila hindi niya alam kung paano gamitin ito. Kumuha siya ng isang piraso ng bulak, ngunit nahulog ito sa sahig. Sinubukan niyang buksan ang bote ng betadine, ngunit masyadong mahigpit ang takip nito. Isang halatang buntong hininga ng pagkabigo ang pinakawalan nito. Hindi siya napansin ni Ara. Nakita ni Marco na ipinikit nito ang kanyang mga mata ng mariin. At pagkatapos, kinagat nito ang kanyang ibabang labi, isang kilos na malinaw na ginagawa para pigilan ang sarili na maiyak. Sa isang maliit na sugat. At sa isang iglap, ang lahat ng inis at pagkadismaya na naramdaman ni Marco ay naglaho na parang bula. Ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang maarte at aroganting prinsesa. Ang nakikita niya ay isang babae na nasa isang lugar na hindi niya alam. Isang babae na sanay na may ibang gumagawa ng lahat para sa kanya, na ngayon ay kailangang harapin ang mundo ng mag-isa. Isang babae na nasasaktan, hindi lang sa maliit na sugat sa kanyang daliri, kundi sa lahat ng nangyayari sa kanya. Dahan-dahan, lumabas si Marco mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi siya nagsalita. Napapitlag si Ara nang maramdaman ang kanyang presensya. Nag-angat ito ng tingin, ang mga mata ay puno ng gulat at pagtatanggol na para bang nahuli sa isang akto ng kahinaan. Hindi pinansin ni Marco ang mga mata nito. Dumiretso siya sa first aid kit. Kinuha niya ang bote ng betadine at binuksan ito ng walang kahirap-hirap. Kumuha siya ng malinis na bulak. Akin na, mahina niyang sabi. Nag-atubili si Ara. Akin na ang kamay mo, ulit niya, mas malumanay ngayon. Dahan-dahan, na para bang isang maamong hayop na hindi sigurado kung dapat magtiwala, inilahad ni Ara ang kanyang kamay. Marahan itong kinuha ni Marco. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay kabaligtaran ng balat nitong makinis at maputi. Dahan-dahan niyang nilagyan ng gamot ang sugat. Bahagyang napangiwi si Ara sa hapdi, ngunit hindi nito binawi ang kanyang kamay. Pagkatapos, maingat niyang nilagyan ito ng band-aid. Sa buong panahong iyon, walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang huni ng mga ibon sa labas. Nang matapos siya, hindi niya agad binitawan ang kamay nito. Nanatili silang nakaganon, ang kanyang magaspang na kamay ay nakahawak sa malambot nitong kamay. Nag-angat ng tingin si Ara. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata ng walang galit, walang sarkasmo, walang pagusga. Ang distansya sa pagitan nila, na kanina lang ay parang isang malawak na karagatan, ay ngayon ilang pulgada na lamang. Ang katahimikan ay biglang naging mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi at mga damdaming hindi maintindihan. May nagbago. Iyon ang unang naisip ni Arabella pagkagising niya kinabukasan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit may kasama na itong kakaibang kaba, isang uri ng pag-aalinlangan na hindi niya maintindihan. Ang alaala ng magaspang ngunit marahang kamay ni Marco na gumagamot sa kanyang sugat ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Dahil dito, ginugol niya ang buong umaga sa pag-iwas. Kapag nakita niyang papunta si Marco sa kanluran, pupunta siya sa silangan. Kapag narinig niya ang boses nito sa may kusina, mananatili siya sa kanyang silid. Para siyang isang duwag na sundalo na umiiwas sa isang laban na hindi niya alam kung paano ipapanalo. Paano niya lalabanan ang isang taong akala niya ihalimaw, ngunit nagpapakita ng kabaitan? Sa ilalim ng parehong puno ng mangga kung saan siya nakaupo kahapon, pinanood niya ang buhay sa hasyenda. Nakita niya ang mga trabahador na nagtatawanan habang nag-aani ng mga gulay. Nakita niya ang mga babaeng naghahanda ng tanghalian sa isang malaking kusina sa labas. Isang komunidad. Isang pamilya. Isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa kanyang malaking mansyon sa Maynila. Bigla, nahagip ng kanyang mata si Marco. Nakaupo ito sa isang upuang kahoy, hindi kalayuan sa kanya. Ngunit hindi ito nag-iisa. May isang maliit na batang babae,
marahil ay anak ng isa sa mga trabahador na sinusubukang akyatin ang kanyang mga tuhod. Ang bata ay tumatawa at sa gulat ni Ara, nakita niyang tumatawa rin si Marco. Isang tunay na tawa. Hindi pilit, hindi sarkastiko. Ang mga mata nito ay nawawala sa tuwa habang kinikiliti ang bata. Itinaas niya ito at inilagay sa kanyang mga balikat. Ang munting bata ay humalakhak ng malakas, ang tunog ng kanyang saya ay umalingaw sa buong paligid. Napatulala si Ara sa tanawin. Ito ba ang parehong lalaki na malamig na nag-utos sa kanya kahapon? Ang parehong lalaki na ang mga mata ay puno ng pagkadismaya? Sa sandaling iyon, hindi ito isang sihi na napilitang pakasalan siya. Hindi ito ang kanyang bantay sa kulungan. Isa lamang siyang ordinaryong tao na nagpapasaya sa isang bata. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Kinahapunan, tila naubusan na siya ng mga lugar na pagtataguan. Lumapit sa kanya si Marco habang nagkakape siya sa beranda. Kailangan mong matuto, sabi nito, walang paligoy-ligoy. Matuto ng ano? Kung paano mag-alaga ng baboy, pabalang niyang sagot, isang otomatikong depensa. Hindi ito natinag ng kape. Nasa isang coffee plantation ka. Nararapat lang na malaman mo ang pinagkaiba ng Arabica sa Robusta. Bago pa siya makatanggi, dinala na siya nito sa isang bodega, kung saan nakasalansan ang mga sako ng butil ng kape. Ang amoy ay matapang at masarap. Naglatag si Marco ng isang bayong sa isang mesa at nagbuhos ng mga butil dito. Tingnan mo, sabi niya. Ang Arabica, mas pahaba. Ang Robusta, mas bilog. Umupo siya sa tabi nito, pinapanatili ang distansya. Ayaw man niyang aminin, may parte sa kanya na interesado. Kumuha siya ng isang butil. At ano nang pinagkaiba ng lasa? Ang Arabica, mas matamis, may pahiwatig ng prutas o bulaklak, paliwanag ni Marco, ang boses ay puno ng passion. Ang Robusta, mas matapang, mas mapait. Mas mataas ang caffeine. Ipinakita niya kung paano suriin ang mga butil, kung paano alisin ang mga may depekto. Sa sobrang pagkaabala niya sa pakikinig, hindi niya namalayan na ang kanilang mga kamay ay halos magkadikit na sa ibabaw ng mga butil ng kape. Gaya nito, sabi ni Marco at kinuha nito ang isang butil na may maliit na butas. Sa kanyang paggalaw, ang likod ng kanyang mga daliri ay dumampi sa kanyang kamay. Isang boltahe ng kuryente ang gumapang mula sa kanyang balat hanggang sa kanyang batok. Bigla, ang amoy ng kape ay nawala. Ang tanging alam niya lang ay ang init ng pagdampi ng kanilang mga balat. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para siyang napaso. Nag-angat siya ng tingin at ang mga mata ni Marco ay nakatitig sa kanya, nagtatanong. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Bigla, dumilim ang kalangitan. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bodega. Sinundan ito ng mabilis na pagpatak ng ulan sa iyero na bubong. Mula sa mahinang ambon, bigla itong naging isang malakas na buhos. Tara na, sigaw ni Marco, hinawakan siya sa braso. Babalik na tayo sa bahay. Tumakbo sila. Ang ulan ay malamig at mabigat. Sa loob lamang ng ilang segundo, basang-basa na sila mula ulo hanggang paa. Ang lupa ay naging putikan. Dito muna tayo, sabi ni Marco at hinila siya patungo sa isang maliit at lumang bodega sa gitna ng daan. Isang maliit na silungan na ginagamit para sa mga kagamitan. Pumasok sila, humihingal at nanginginig sa ginaw. Isinara ni Marco ang pinto at ang malakas na tunog ng ulan ay bahagyang humina. Ang bodega ay maliit. Masyadong maliit. Ang espasyo sa pagitan nila ay halos wala na. Amoy lupa at lumang kahoy ang silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit at maruming bintana. Naririnig ni Ara ang paghinga ni Marco. Naririnig niya ang sarili niyang puso na kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang kanyang damit ay basa at nakadikit sa kanyang balat. Ang buhok niya ay tumutulo. Napatingin siya kay Marco. Basang-basa rin ito. Ang puti nitong t-shirt ay naging manipis dahil sa tubig, bumabakat ang matipunong katawan nito. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha, sa kanyang liig. Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Ang mundo sa labas ay naglalaho. Ang malakas na ulan, ang kulog, ang kidlat. Ang lahat ng naroon ay silang dalawa lamang, sa isang maliit na espasyo,
nababalot ng katahimikan na mas maingay pa kaysa sa bagyo. Dahan-dahan na parang sa isang panaginip, iniangat ni Marco ang kanyang kamay. Hindi kumukurap, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Ang magaspang nitong daliri ay marahang hinawi ang isang basang hibla ng buhok na nakadikit sa kanyang pisngi. Ang init ng kanyang daliri sa kanyang malamig na balat ay nagpadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. At pagkatapos, dahan-dahan itong yumuko, papalapit ng papalapit. Ang puso ni Ara ay tila hihinto sa pagtibok. Napapikit siya, naghihintay. Ang mundo ni Marco Sandoval ay huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang puso, kasabay ng ritmo ng ulan sa labas. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Ara, nakapikit, naghihintay. Ang kanyang mga labi, bahagyang nakaawang, ay isang paanyaya na alam niyang hindi niya dapat tanggapin. Isang pulgada na lang. Ilang sandali na lang ay maglalapat na ang kanilang mga labi. Ang kasunduan, ang negosyo, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, lahat ng iyon ay naglalaho. Sa sandaling ito, hindi siya si Marco Sandoval, Siya ay si Marco, isang lalaking nakakita ng isang bagay na totoo sa mga mata ng isang babaeng akala niya'y peke. Ngunit habang papalapit siya, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, isang ibang mukha, ibang mamahaling pabango, mga pangakong kasing ganda ng kay Ara, ngunit kasing babasagin din ng salamin. Ang alaala ng pagkakanulo. Ang sakit. Si Katrina. Parang isang timbang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya, bigla siyang natauhan. Anong ginagawa niya? Sa isang iglap, umatras siya. Mabilis. Bigla. Walang babala. Ang kilos ay kasing brutal ng isang sampal. Idinilat ni Ara ang kanyang mga mata. Ang pag-asa na naroon kanina ay napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ng isang bagay na mas masakit pa, kahihiyan. Nakita niya kung paano ito umiwas ng tingin, kung paano nito niyakap ang sarili na parabang nilalamig, kahit na ang init ng pagkapahiya ay malinaw na namumula sa kanyang mga pisngi. Naramdaman ni Marco ang isang matinding pagsisisi. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sabihing hindi ito dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili niyang mga demonyo. Ngunit anong sasabihin niya? Na natatakot siya. Na nasaktan na siya dati ng isang babaeng tulad nito. Lalabas lang siyang mahina. O mas masahol pa, isang sinungaling. Tumila na ang ulan, sabi na lang niya, ang boses ay magaspang at formal. Ang init at lambot sa kanyang boses kanina ay naglaho na. Kailangan na nating bumalik. Tumango lang si Ara, hindi pa rin makatingin sa kanya. Ang paglalakad pabalik sa bahay ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa kaysa sa bagyo kanina. Ang bawat tunog, ang paglagitik ng putik sa kanilang mga bota, ang pagtulo ng tubig mula sa mga dahon, ay tila sumisigaw sa kabiguan ng sandaling iyon. Gustong-gusto ng sirain ni Marco ang katahimikan, ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Natanaw na nila ang bahay. Ang pamilyar na itsura nito na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon parang nagpapalala lang sa kanyang pagkabalisa. At pagkatapos, may nakita siyang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang itim na luxury sedan. Napakintab. Mamahalin. At ganap na wala sa lugar sa harap ng kanyang simpleng tahanan. Ang kotse ay isang simbolo ng mundo ni Ara at ng mundo ni Katrina. Isang mundo ng pera, kapangyarihan at mga kasinungalingan. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Nanlamig siya. Ang kanyang puso, na kanina lang ay kumakabog para kay Ara, ay ngayon tumitibok sa takot. Kasabay ng paglapit nila, bumukas ang pinto ng kotse. Isang babae ang lumabas. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida na hindi man lang nadumihan ng putik. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Ang makeup nito ay walang kapintasan. Kahit sino ay mapapalingon sa ganda nito. Ngunit para kay Marco, ang babaeng iyon ay isang bangungot na naglalakad. Si Katrina Gonzalez. Marco, darling, sigaw ni Katrina. Ang boses ay matamis na parang pulot pukyutan, ngunit may nakatagong lason. Naglakad ito palapit sa kanila, ang mga stiletto nito ay bahagyang lumulubog sa lupa. Nilampasan nito si Ara na parabang isa lang itong hangin at dumiretso kay Marco. Bago pa siya makaiwas,
ipinulupot na nito ang kanyang mga braso sa kanyang lieg at niyakap siya ng mahigpit. I missed you. Nananatiling matigas si Marco, hindi gumaganti sa yakap. Itinulak niya ito palayo ng marahan. Katrina, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay nagbababala. Tumingin si Katrina kay Ara, na ngayon ay nakatayo sa likuran ni Marco, basang-basa at mukhang nalilito. Tiningnan siya ni Katrina mula ulo hanggang paa, isang tinging mapanuri at mapangmaliit. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. So, this is the new Direk Sandoval, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng sarkasmo. Interesting. Ang mga salita ay tumama kay Marco. Paano niya nalaman? Bumaling muli si Katrina kay Marco, ang mga kamay nito ay nakahawak pa rin sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nagpapanggap na puno ng pag-aalala, ngunit alam ni Marco ang laro nito. Marco, darling, sabi ulit nito, ang boses ay mas malambing pa, sapat para marinig ni Ara. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagpakasal ka na? Hinaplos nito ang kanyang pisngi. At pagkatapos, ibinato nito ang bomba. Sobra akong nag-alala noong nabalitaan ko ang tungkol sa problema ng kumpanya mo. Sinasadya. Bawat salita ay may plano. Ang pagdiin sa salitang kumpanya ay isang patalim na hindi nakatutok sa kanya, kundi sa babaeng nakatayo sa kanyang likuran. Dahan-dahan, lumingon si Marco kay Ara. Ang pagkalito sa mga mata nito kanina ay napalitan na ng isang bagong emosyon. Isang malamig at nanunumbat na pagdududa. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Napilitan si Ara na magpalit ng damit. Ibinigay sa kanya ng matandang kasambahay, si Manang LV, ang isang luma ngunit malinis na bestida ng yumaong ina ni Marco. Ang suot niya ay simple lang, ngunit para kay Ara, ang bawat hibla ng tela ay sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Sa kabila ng mesa, si Katrina ay parang isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang puting bestida ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang tawa ay parang musika, ngunit para kay Ara, ito ay isang tunog na nakakairita. Parang siyang isang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Isang tagalabas na nanonood ng isang pribadong palabas. Tanda mo pa ba noong umakyat tayo ng bundok at naligaw tayo? Kwento ni Katrina, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Marco. Akala ko mamamatay na tayo sa gutom. Mabuti na lang, marunong kang gumawa ng apoy gamit ang 2 bato. You were the hero that day. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Matagal na iyon, Katni. Nga. Ang dami na nating pinagdaanan, no, sabi ulit ni Katrina, ang bawat salita ay may dalang kahulugan. Hindi kumikibo si Ara. Pinaglaruan lang niya ang pagkain sa kanyang plato. Bawat kwento, bawat inside joke, bawat pagdampi ng kamay ni Katrina sa braso ni Marco, lahat ng iyon ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang koneksyon na naramdaman niya kay Marco kanina sa bodega ay tila isang malayong panaginip. Isang ilusyon. Ang Marco na kaharap niya ngayon ay hindi ang lalaking marahang humawi ng kanyang buhok. Ito ay ang Marco ni Katrina. Nako, sorry, biglang sabi ni Katrina, kasabay ng pagtalsik ng pulang alak mula sa kanyang kopita. Dumiretso ito sa damit na suot ni Ara. Isang malaking pulang mansa sa dibdib. Oh my God, I'm so sorry, sabi ni Katrina, ang kanyang pagkagulat ay halatang-halatang peke. Ang lampa ko talaga. Let me help you. Wag na, malamig na sagot ni Ara, pinipigilan ang sarili na sumigaw. Kaya ko na. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa banyo. Narinig niya ang boses ni Marco sa kanyang likuran. Ara, sandali. Ngunit hindi siya lumingon. Sa harap ng salamin sa banyo, sinubukan niyang basain ng tubig ang mansa, ngunit lalo lang itong kumalat. Isang simbolo ng kanyang sitwasyon. Isang gulo na habang sinusubukan niyang ayusin ay lalo lang lumalala. Bumukas ang pinto. Si Katrina. Sumandal ito sa hamba ng pinto, nakahalukip-kip, ang mga mata ay puno ng pagkaaliw. Huwag kang mag-alala, sabi nito, ang boses ay wala ng pagkukunwari. Mukha namang lumana iyang damit mo. Hindi sumagot si Ara. Nagpatuloy lang siya sa pagpuna sa kanyang damit. Alam mo, sabi ulit ni Katrina, dahan-dahang lumalapit. Huwag kang maging masyadong kampante, iha. You may have his name, but you don't have his heart.
Hinarap siya ni Ara, ang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Wala kang alam sa amin. Isang tawang mapanghamak ang kumawala kay Katrina. Ako? Ako pa ang walang alam? Bago ka pa man dumating sa buhay niya, ako na ang kasama niya. Ako ang nakakakilala sa kanya, sa mga pangarap niya, at sa mga desperasyon niya. Lumapit pa ito, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. At alam na alam ko kung gaano siya kadesperado ngayon. Kailangan niya ang pera ng papa mo. Ganoon lang yon kasimple. Sinungaling, nanginginig na sabi ni Ara. Ngunit ang salita ay lumabas na mahina, walang panlaban. Dahil may parte sa kanya na natatakot na baka totoo ang mga sinasabi nito. Talaga ba, hamon ni Katrina? He's desperate. Ganyan din siya dati sa akin. He begged me. Nagmakaawa siya na tulungan ko siyang isalba ang hasendang ito. Inilabas ni Katrina ang kanyang mamahaling cellphone. May kinalikot ito sandali bago iniharap ang screen kay Ara. Isang litrato. Si Marco, ilang taon na mas bata, ang mukha ay gusot sa pag-aalala at tila pagod na pagod. Nakaluhod ito sa harap ni Katrina, ang mga kamay nito ay magkahawak na para bang nagmamakaawa. Sa litrato, si Katrina ay nakatingin sa kanya mula sa itaas, ang mukha ay walang emosyon. Ang litratong iyon ay sumira sa lahat ng natitirang pag-asa ni Ara. Ang kabaitan ni Marco, ang pag-aalala, ang halos halik sa bodega, lahat ng iyon ay nagmistulang isang malaking kasinungalingan. Isang kalkuladong pag-arte para makuha ang tiwala niya, para makuha ang gusto niya. Ang lalaking nag-abot sa kanya ng piso sa palengke. Ang lalaking marahang gumamot sa kanyang sugat. Ang lalaking muntik na niyang hayaang halikan siya. Iisa lang pala sila, isang taong desperado. Isang taong handang gawin ang lahat para sa pera. Tulad ng kanyang ama. Tulad ng lahat ng lalaki sa mundo niya. Naramdaman ni Ara ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa kaysa sa ulan kanina. Pag-ibig. Isang tawang walang kasing sakit at kasing pait ang pinakawala ni Katrina. Ang tunog ay umalinggaw sa maliit na banyo. Si Marco Sandoval ay walang ibang mahal kundi ang negosyo niya. Ang lupang ito. At gagawin niya ang lahat para mapanatili ito. Humakbang si Katrina palapit, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula kay Ara. Ang kanyang mga mata, na kasing ganda ng isang demonyo, ay puno ng tagumpay. Huwag kang maging tanga. Ginamit ka lang niya. At kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon ka rin niya, tulad ng ginawa niya sa akin noon. Itinago ni Katrina ang kanyang cellphone. Inayos niya ang kanyang buhok habang nakatingin sa salamin na para bang walang nangyari. Kung ako sa'yo, itanong mo sa kanya. Itanong mo sa kanya kung nagsisinungaling ako. Sa huling mapanuyang tingin, tumalikod si Katrina at lumabas ng banyo, iniwan si Ara na nakatayo roon, mag-isa, basag. Nakatitig lang si Ara sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na galit. Hindi na nagre-rebelde. Ang babaeng nakikita niya ay talunan. Ang pulang mansa sa kanyang dibdib ay parang isang sugat na nagdurugo, isang pisikal na representasyon ng sakit na nararamdaman niya sa loob. Pinagkanulo siya ng kanyang ama. Niloko siya ni Marco. At ang pinakamasakit sa lahat, pinagkanulo niya ang kanyang sarili. Dahil sa isang saglit, sa loob ng bodega na iyon, sa gitna ng ulan, naniwala siya. Sa isang saglit, umasa siya. Ang tunog ng umaalis na sasakyan ni Katrina ay parang isang hatol. Iniwan nito si Marco na nakatayo sa labas, sa gitna ng kadiliman na may bigat sa kanyang dibdib na halos hindi niya kayang buhatin. Alam niya. Sa sandaling makita niya si Katrina, alam na niyang may dala itong lason. At ngayon, alam niyang naihasik na ang lason na iyon. Kat, umalis ka na, mariin niyang sinabi kanina, hinaharangan ang daan nito pabalik sa loob. Bakit, Marco? Natatakot ka bang marinig niya ang katotohanan? Sagot nito, may mapanuyang ngiti. Ang alam mo lang ay manira ng buhay ng iba, galit niyang sabi. Tapos na tayo. Umalis ka na bago pa kita kalagkarin palabas. Isang halakhak ang kumawala kay Katrina. Tapos na tayo? Darling, ang kwento natin ay hindi pa tapos. At mukhang mas magiging exciting pa ito ngayon. Kinindatan siya nito. Good luck sa paglilinis ng kalat ko. At ngayon, kailangan niyang harapin ang kalat na iyon.
Pumasok siya sa bahay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mga plato sa hapagkainan ay hindi pa naaalis, isang paalala ng hapunan na naging isang bangungot. Wala si Ara sa kusina. Wala rin sa sala. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Umakyat kaya ito sa silid nito? Nag-empek na kaya ito? Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sala at doon nakita niya ito. Nakaupo si Ara sa isang silya sa pinakamadilim na sulok ng silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Nakatingin ito sa kawalan, ang mukha ay walang anumang emosyon. Ang babaeng kanina lang ay puno ng pagkalito at sakit ay ngayon parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang lahat ng pader na unti-unti nang gumuho ay muling itinayo, mas mataas, mas matibay. Ara, mahina niyang tawag. Hindi ito lumingon. Ngunit nagsalita ito, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Totoo ba? Hindi niya kailangang itanong kung ano ang tinutukoy nito. Alam niya. Lumapit siya. Ara, makinig ka. Hindi ganoon ka-simple. Isang simpleng tanong lang, Marco, putol nito sa kanya, sa wakas ay lumingon. Ang mga mata nito ay walang buhay. O hindi lang ang sagot. Tumayo ito at humarap sa kanya. Kailangan mo ba ang pera ng pamilya ko para isalba ang negosyo mo? Totoo ba na iyon ang dahilan kung bakit ka pumayag na pakasalan ako? Naramdaman ni Marco na parang sinasakal siya. Paano niya sasagutin iyon? Kung sasabihin niyang hindi, magsisinungaling siya. At ayaw niyang magsinungaling dito. Ngunit kung sasabihin niyang, iyon lang ang maririnig nito. Ang lahat ng iba pang dahilan, ang pagkaawa, ang responsibilidad, ang namumuong pagtingin, ay mababaliwala. Ang partnership kailangan iyon ng hacienda, hirap niyang pag-amin. Pero, Ara, hindi lang iyon ni. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Ara. Ang tunog na iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. So, totoo nga. Hindi mo naiintindihan. Pero naiintindihan ko, sabi nito, ang bawat salita ay may diin. Naiintindihan ko na ngayon. Simple lang pala ang lahat, Marco. Ginamit mo ako. Umiling si Marco, isang desperadong kilos. Hindi totoo yan. Hindi totoo, tanong ni Ara, humakbang palapit, ang mga mata ay may biglang kislap ng galit. Ang pag-aalala mo. Ang paggamot mo sa sugat ko. Ang nangyari sa bodega. Lahat yon kasama ba yon sa kasunduan? Isang palabas para makuha mo ang tiwala ng tangang tagapagmana? Hindi, sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang sarili. Ang nangyari sa bodega totoo yon. Talaga, hamon ni Ara. Kung ganoon, bakit ka umatras? Natakot ka ba na baka masyado kang ma-invest sa asset mo? Na baka malimutan mo na isa lang pala akong business deal? Ang mga salita nito ay tumusok sa kanya na parang mga patalim. Hindi siya makasagot. Dahil sa isang banda, tama ito. Umatras siya dahil natakot siya. Ang katahimikan niya ang naging sagot. Tumango si Ara, na para bang kinukumpirma ang lahat ng kanyang hinala. Ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay namatay, napalitan ng isang malamig at pinal na desisyon. Naiintindihan ko na. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdanan. Saan ka pupunta? Tanong ni Marco, ang boses ay halos pabulong. Uwi na ako, sagot nito, hindi lumilingon. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala ito sa itaas. Ilang minuto siyang nakatayo roon, hindi makagalaw, pinoproseso ang nangyari. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang tunog ng mga gulong ng maleta na hinihila sa sahig na kahoy sa itaas. Isang panik ang bumalot sa kanya. Hindi. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinto sa ibaba. Sakto, pababa na si Ara, hila-hila ang kanyang maleta. Ang kanyang mukha ay determinado. Tapos na ang laro. Tapos na ang kasunduan na to, sabi ni Ara, ang boses ay matigas. Aalis na ako. Dumiretso ito sa pinto. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, humarang si Marco sa kanyang daan. Ikinulong niya ang pinto gamit ang kanyang katawan. Hindi, sabi niya, ang mga mata ay nakikiusap. Hindi ka aalis. Nagitngit ang mga ngipin ni Ara. Umalis ka sa daan ko, Marco. Hindi ako aalis. Hindi hanggat hindi mo ako pinakikinggan.
Nagtitigan sila, isang standoff ng bakal na determinasyon at desperadong pagsusumamo. Sa labas, ang hangin ay biglang nagsimulang umihip ng malakas, yumuyugyog sa mga bintana. Sa GC na nakabukas sa sala, isang news anchor ang nagsalita, ang boses ay puno ng pagkaapurahan, isang malakas na bagyo ang inaasahang tatama sa kalupaan. Itinaas na sa signal number 4 ang probinsya ng Cavite. Inaasahang direktang tatamaan ang lugar ng Tagaytay sa mga susunod na oras. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang ugong ng hangin ay naging isang sigaw. Ang langit sa labas ay kumidlat. Ngunit hindi inalis ni Marco o ni Ara ang kanilang mga tingin sa isa't isa. Nakakulong sila, hindi lang ng bagyo sa labas, kundi ng bagyo sa pagitan nilang dalawa. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Marco ay mas nakakabingi pa kaysa sa umaatungan na hangin sa labas. Nakatayo silang dalawa sa harap ng pinto, isang bilanggo at ang kanyang bantay, habang ang mundo sa paligid nila ay unti-unting winawasak ng kalikasan. Pabayaan mo akong umalis, muling sabi ni Ara, ang bawat salita ay may diin at galit. Sa ganitong panahon, magpapakamatay ka ba? Sagot ni Marco, ang mga mata ay hindi natitinag. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa labas kaysa manatili dito kasama ang isang sinungaling. Ang salitang di sinungalingki ay tumama kay Marco, ngunit hindi ito gumalaw. Ang kanyang katawan ay isang pader na hindi niya kayang gibain. Sa huli, si Ara ang sumuko. Walang saysay. Nakakulong siya dito. Padabog siyang tumalikod at bumalik sa sala, iniwan ang kanyang maleta sa may pinto na parang isang bandila ng kanyang pagkatalo. Naupo siya sa sofa, niyakap ang kanyang sarili at ipinikit ang kanyang mga mata. Gusto niyang magpanggap na wala siya doon. Gusto niyang magpanggap na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip. Ngunit ang sigaw ng bagyo ay hindi siya papayagang makatakas. Ang ugong ng hangin ay naging isang atungal. Ang mga bintana ay yumayanig sa bawat bugso. May mga tunog ng mga bagay na lumilipad sa labas. May mga kalampag sa bubong na parabang kinakalmot ito ng isang higante. Bawat tunog ay nagpapadala ng isang alon ng takot sa kanyang sistema, isang takot na ayaw niyang aminin. Hindi niya napigilan ang sarili. Dumungo siya sa bintana. Sa gitna ng papalakas na ulan at hangin, isang tanawin ang bumungad sa kanya. Si Marco ay nasa labas, kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Basang-basa, giniginaw, ngunit kumikilo sila ng may determinasyon. Si Marco ay sumisigaw ng mga utos, itinuturo ang mga dapat gawin, tinutulungan ang kanyang mga tauhan na itali ang mga yero sa bubong ng isang maliit na bodega. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya, hindi maiwasan ni Ara na mapahanga. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay mag-uutos lang mula sa loob ng kanyang ligtas na opisina. Ngunit si Marco, ang may-ari, ang CEO, ay nasa labas, kasama ng kanyang mga tauhan, nakikipaglaban sa bagyo. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang kalma sa gitna ng kaguluhan. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang gumuhit sa kalangitan, sinundan ng isang dagundong na yumanig sa buong bahay. Isang malaking puno ng akasya, na marahil ay 100 taon na ang tanda, ay nabuwal dahil sa tama ng kidlat. Bumagsak ito ng malakas, ilang metro lang ang layo mula sa bodega kung saan nagtatrabaho sila Marco. Napatayo si Ara, napatalon sa gulat. Isang hindi sinasadyang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Marco! Nakita niya mula sa bintana kung paano napasubsob sa lupa ang mga tauhan, takot sa biglaang pagbagsak. Ngunit si Marco ay mabilis na tumayo, sinisiyasat kung may nasaktan. Nang masigurong ligtas ang lahat, muli siyang sumigaw ng mga utos, itinutulak silang magpatuloy. Kasabay nito, isang lalaki ang tumakbo papasok ng bahay, humihingal at takot na takot. Si Mang Tonyo, ang pinakamatandang trabahador sa hacienda. Sir Marco, sigaw nito mula sa may pintuan. Sir Marco, delikado po. Ang lupa sa may taniman ng kape, malapit sa ilog, gumuguho na po. Narinig ni Ara ang bawat salita. Ang taniman ng kape. Ang puso ng hacienda. Ang bagay na sinabi ni Katrina na mas mahal pa ni Marco kaysa sa kahit kanino. Mabilis na pumasok si Marco sa loob, basang-basa at ang mukha ay puno ng pag-aalala. Gaano kalala, Mang Tonyo? Malala po, sir. Kung hindi natin mailalagay ang mga sandbag sa gilid ng ilog, aanurin po lahat ng mga bagong tanim nating seedlings. Hindi mariing sabi ni Marco.
Hindi pwedeng mangyari yon. Pero sir, napakalakas po ng hangin at ulan. Delikado na po doon pagmamakaawa ni Mang Tonyo. Nakita ni Ara ang pagtatalo sa mukha ni Marco. Ang responsibilidad sa kanyang mga tauhan laban sa responsibilidad sa lupang minana niya. Ngunit alam na ni Ara kung ano ang pipiliin nito. Alam na niya kung ano ang mas mahalaga sa kanya. Manatili kayong lahat dito, utos ni Marco sa kanyang mga tauhan. Ako na ang pupunta. Sir, wag po, sigaw ng mga ito. Mag-isa niyo lang po. Ngunit hindi na ito nakinig. Kumuha ito ng isang malaking flashlight at isang rolyo ng lubid. Ang kanyang mukha ay determinado. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. At sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Ara ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang emosyon na mas malakas, mas primal. Takot. Isang matinding takot para sa kaligtasan ng lalaking ito. Ang lalaking kinamumuhian niya. Ang lalaking nagloko sa kanya. Ang lalaking handang isugal ang sariling buhay para sa isang pirasong lupa. Isang kabaliwan. Isang katangahan. At hindi niya kayang manood lang. Habang papalabas ng pinto si Marco, tumakbo si Ara. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ito. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang pinto. Ang malakas na hangin at ulan ay sumalubong sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ngunit hindi niya ito ininda. Sa gitna ng umuugong na hangin at walang tigil na ulan, isinigaw niya ang pangalan nito sa abot ng kanyang makakaya. Marco! Narinig ni Marco ang sigaw ni Ara, isang tunog na pumunit sa atungan ng hangin. Lumingon siya, ang puso ay kumabog sa isang halo ng inis at pag-aalala. Nakita niya itong nakatayo sa gitna ng ulan, ang manipis nitong damit ay basang-basa, ang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya pabalik, ang bawat salita ay isang pakikipaglaban sa lakas ng hangin. Sinabi ko nang bumalik ka sa loob. Delikado dito. Hindi, sigaw ni Ara, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng isang determinasyong hindi pa niya nakikita dito dati. Hindi ako babalik hanggat hindi ka bumabalik. Isang katigasan ng ulo na pamilyar, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kahulugan. Hindi ito pagrebelde. Ito ay isang bagay na iba. Alam ni Marco na walang saysay ang pakikipagtalo habang winawasak ng bagyo ang lahat sa paligid nila. Kung nandito na rin lang ito, kailangang maging kapakipakinabang. Kung ganoon, tumulong ka, sigaw niya. Itinuro niya ang isang malaking lona na nakarolyo sa gilid. Kailangan nating takpan ang mga bagong tanim na kape bago pa sila malunod. Tumango si Ara, walang pag-aalinlangan. Magkasama, sa gitna ng unos, nagtrabaho sila. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at desperado. Walang salita. Walang sumbatan. Tanging ang bigat ng basang lona, ang madulas na putik sa kanilang mga paa, at ang iisang layunin na isalba ang kung anong pwedeng isalba. Hinila nila ang lona sa ibabaw ng mga hanay ng maliliit na puno ng kape. Ang bawat paghila ay isang pagsubok ng lakas laban sa hangin na gustong agawin ito mula sa kanilang mga kamay. Sa isang iglap, nakita ni Marco ang isang bagay na hindi pa niya nakikita kay Ara dati. Hindi ang maarte at nagrereklamong prinsesa, kundi isang babaeng nakikipaglaban. Ang kanyang mga kamay, na dati takot masugatan, ay ngayon mahigpit na nakahawak sa magaspang na lona. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at determinasyon. Isang kakaibang paghanga ang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib, sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Isa pa, sigaw niya. Hilahin natin. Sabay silang humila. At sa sandaling iyon, isang nakakakilabot na tunog ng nabibiyak na kahoy ang narinig nila, mas malakas pa kaysa sa kulog. Napatingala si Marco. Ang isang dambuhalang sanga mula sa katabing puno, na kanina pa pinahihirapan ng hangin, ay tuluyan ng bumigay. Bumabagsak ito, diretso sa pwesto kung nasaan si Ara. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nakatayo lang si Ara, nakatingala, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Parang nagyelo sa kanyang kinatatayuan. Walang pag-aalinlangan. Walang oras para mag-isip. Ang katawan ni Marco ay kumilos ng kusa. Sa isang malakas na tulak, itinapon niya si Ara palayo sa panganib.
Naramdaman niya ang pagbagsak nito sa malambot na putik. Ligtas. Ngunit huli na para sa kanya. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang kaliwang binti, kasabay ng isang nakakayanig na bigat na dumagan sa kanya at nagpabagsak sa kanya sa lupa. Isang tunog ng pagkabali ang umalingaw sa kanyang tainga, o baka guni-guni niya lang iyon dahil sa sakit. Ang sigaw na gusto niyang ipalabas ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa mga gilid. Ang huling narinig niya bago siya tuluyang mawala ng ulirat ay ang nakakabinging sigaw ni Ara, isang sigaw na puno ng takot at ng kanyang pangalan. Nagising si Marco sa isang silid na pamilyar. Ang kanyang silid. Ngunit ang sakit sa kanyang binti ay hindi pamilyar. Ito ay matalas, kumikirot at tila nag-aapoy. Nakabalot ito ng mahigpit sa isang pansamantalang splint. Ang bagyo sa labas ay humina na, ngunit sa loob ng kanyang katawan, may ibang klaseng bagyo. Nilalamig siya ng sobra, nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang noo ay nag-iinit na parang baga. May naramdaman siyang malamig at basang tela sa kanyang noo. Idinilat niya ang kanyang mga mata ng bahagya. Isang malabong anyo. Si Ara. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, ang mukha ay ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Ang mga mata nito ay namumugto at pula, bakas ng mahabang pag-iyak. Ang kanyang damit ay puno pa rin ng putik, ngunit wala na siyang pakialam dito. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanya. Ang malamig na bimpo sa kanyang noo ay muling nilagyan nito. Ang kanyang paggalaw ay mag-ingat, puno ng pag-aalala. Marco, bulong nito, ang boses ay paos. Gising ka na ba? Sinubukan ni Marco na magsalita, ngunit isang ubo ang lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Mabilis na kumuha si Ara ng isang basong tubig. Maingat siyang inalalayan nitong umupo ng bahagya at tinulungang uminom. Salamat, hirap niyang sabi. Isang matinding panginginig ang muling gumapang sa kanyang katawan. Nagsisimula siyang lagnatin ng mataas. Ang kanyang isipan ay nagiging malabo. Ang realidad at mga alaala ay nagsisimulang maghalo. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Ara. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Bakit mo ako tinulak? Pwede ka nang namatay. Tiningnan siya ni Marco. Sa malabo niyang paningin, ang mukha ni Ara ay nagiging mukha ni Katrina. Ang mga mata nito, na kanina'y puno ng pag-aalala, ay ngayon parang nanunumbat. Hindi Bulong niya, umiiling. Hindi pwedeng mangyari ulit Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Ara. Hindi na si Ara ang nakikita ni Marco. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan, sa araw na gumuho ang kanyang mundo. Ang araw na niloko siya ni Katrina, na ipinagpalit siya nito sa isang mas mayaman na negosyante, na iniwan siyang mag-isa para harapin ang mga utang ng hasyenda. Ang sakit. Ang pagkakanulo. Ang pakiramdam ng pagiging walang halaga. Naramdaman niya ang kamay ni Ara sa kanyang braso. Ngunit sa isip niya, ito ay ang kamay ni Katrina na nagpapaalam. Huwag Sabi niya, ang boses ay puno ng pakiusap. Hinawakan niya ang kamay ni Ara, mahigpit, na para bang ang paghawak dito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na malunod. Huwag mo akong iwan. Hindi kita iiwan, Marco, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Nandito lang ako. Ngunit hindi na niya naririnig ang sinasabi ni Ara. Ang kanyang mga salita ay para sa multo ng kanyang nakaraan. Kasalanan ko lahat Pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nakapikit na. Masyado akong nagtiwala. Masyado kong minahal ang hasyenda. Nakalimutan ko. Ang lagnat ay nagpapawala sa kanyang mga inhibisyon. Ang mga salitang matagal na niyang ikinulong sa kanyang dibdib ay ngayon malayang kumakawala. Tumingin siyang muli kay Ara. Ngunit ngayon, ang mukha nito ay muling naging mukha ni Ara. Ang babaeng basang-basa sa ulan, nakikipaglaban sa tabi niya. Ang babaeng ang sigaw ay puno ng takot para sa kanya. Ang babaeng nandito ngayon, inaalagaan siya. Ara. Ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin. Ayokong masaktan ka. Tulad niya. Sino, Marco? Sino ang tinutukoy mo? Ngunit hindi na niya kayang magpaliwanag. Ang kanyang lakas ay paubos na.
Ang init ng lagnat at ang sakit ng kanyang binti ay hinihila na siya pababa sa kadiliman. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay nito. Gusto niyang manatiling gising. Gusto niyang sabihin dito ang lahat. Gusto niyang sabihin na ang nangyari sa bodega ay totoo. Na natakot lang siya. Na nagsisimula na siyang mahal ni. Ang salita ay isang bulong, halos hindi marinig. Isang pag-amin na hindi niya sinasadya, isang katotohanang lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na sinira ng lagnat. Pagkatapos noon, ang lahat ay naging itim. Nahulog siya sa isang malalim na pagkakatulog, ang kamay niya ay nakakapit pa rin ng mahigpit sa kamay ni Ara. Hindi niya nakita ang pagkabigla, ang pagkalito, at ang isang maliit na kislap ng pag-asa sa mga mata ng babaeng naiwan sa kanyang tabi. At hindi rin niya nakita ang pagbukas ng pinto ng silid. Isang anyo ang pumasok, basa rin ng ulan, ang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Si Don Ricardo de la Cruz, na naglakas loob na suungin ang bagyo para sa kanyang nag-iisang anak. Ang una niyang nakita ay ang kanyang anak, nakaupo sa tabi ng isang lalaking sugatan at walang malay. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak na parang hindi na kailanman maghihiwalay. Anak, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay pagod at nabasag. Kailangan nating mag-usap. Dahan-dahan at may pag-iingat na binitiwan ni Ara ang kamay ni Marco. Ang init nito ay nanatili sa kanyang palad, isang paalala ng huling salitang binitiwan nito bago ito mawalan ng ulirat. Mahal. Para kanino ang salitang iyon? Para sa kanya o para sa multo ni Katrina? Hinarap niya ang kanyang ama na nakatayo sa may pintuan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi galit o pagkadismaya ang nakita niya sa mukha nito, kundi purong pagod at pag-aalala. Ang matigas na maskara ni Don Ricardo de la Cruz ay mailamat na. Anak, ulit nito, ang boses ay pagod. Ayos ka lang ba? Ang simpleng tanong na iyon ay mas tumagos pa sa kanya, kaysa sa kahit anong sigaw. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Halika, sabi nito, iginigya siya palabas ng silid. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Kailangan nating mag-usap. Naglakad sila pababa patungo sa sala na winasak ng bagyo. May mga basag na bubog sa sahig, isang bintana ang sira, at ang mga kortina ay basa at marumi. Ang eksena ay isang perpektong refleksyon ng kanilang relasyon, magulo at nangangailangan ng malaking pag-aayos. Naupo sila sa sofa. Ang katahimikan ay puno ng mga bagay na dapat ay matagal na nilang sinabi sa isa't isa. Hindi ko nais na mangyari ito, panimula ng kanyang ama, ang tingin ay nasa sahig. Ang plano ko hindi ko inakalang hahantong sa ganito. Plano, mapait na tanong ni Ara. Aling plano, Papa? Ang ipagkasundo ako na parang isang produkto. O ang pagmukhain akong tanga sa harap ng lahat. Yumailing si Don Ricardo. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Ara ang isang bagay na bihira niyang makita. Pagsisisi. Ang plano na iligtas ka mula sa sarili mo. Natawa si Ara, isang tawang walang saya. Iligtas ako. Sa paanong paraan? Sa pagpilit sa akin na pakasalan ang isang estranghero. Hindi siya estranghero, Ara, giit ng kanyang ama. Pinili ko siya. Pinili ko si Marco dahil nakita ko sa kanya ang lahat ng wala ka, dignidad sa gitna ng kahirapan, pagpapahalaga sa trabaho, at isang pusong hindi kayang bilhin ng pera. Nakita kitang nalulunod, anak. Nalulunod ka sa karangyaan, sa mga pekeng kaibigan, sa kalungkutan. At natakot ako. Natakot ako na isang araw, tuluyan ka nang mawawala. Ang bawat salita ay isang pag-amin. Ang bawat salita ay isang piraso ng pader na gumuguho sa pagitan nila. Ang pagtatagpo ninyo sa palengke, di. Pagpapatuloy ni Don Ricardo, hindi iyon nagkataon lang. Ako ang nagsabi sa kanya na pumunta roon. Isang huling pagsubok. Gusto kong makita kung ang puso mo, sa kabila ng lahat ng galit, ay kaya pang makakilala ng tunay na kabutihan. At hindi ako nabigo. Nakatitig lang si Ara sa kanyang ama, hindi makapaniwala. Ang buong plano niya ng paghihiganti ay parte rin pala ng plano nito. Pero bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangang dumaan sa lahat ng ito? Tanong niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Dahil hindi ka makikinig, malungkot na sagot nito. Kilala kita, anak. Kapag sinabi kong mabuti siyang tao, gagawin mo ang lahat para patunayan na mali ako. Kailangan mong matuklasan ito sa sarili mong paraan.
Kahit na masakit. Kinuha ni Don Ricardo ang kanyang cellphone. Alam kong siniraan siya ni Katrina. Alam kong sinabi niyang nagmakaawa si Marco para sa pera. Pakinggan mo ito. Ito ang tunay na nangyari noong una kaming mag-usap. Pinindot niya ang play. Isang audio recording. Unang narinig ni Ara ang boses ng kanyang ama, ipinapaliwanag ang alok ng kasal. Pagkatapos, ang boses ni Marco, matatag, kalmado, at puno ng dignidad. Sir, pasensya na po. Ang kailangan ko po ay isang business partner, hindi asawa. Ang Sandoval Farms ay hindi ipinagbibili at lalong hindi ko ipagbibili ang sarili ko. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Ang pagtanggi. Malinaw at direkta. Sumunod ang boses ng kanyang ama na ipinaparinig ang video ng kanyang kalasingan. Pagkatapos, isang mahabang katahimikan. Napakahabang katahimikan. At nang muling magsalita si Marco, iba na ang kanyang boses. Nawala ang tigas. Napalitan nito ng isang bagay na mas malambot. Pag-aalala. Anong-anong nangyari sa kanya? Muling katahimikan. Pagkatapos ay isang malalim na buntong hininga. Sige po. Susubukan ko. Pinatay ni Don Ricardo ang recording. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang galit at pagdududa sa puso ni Ara ay gumuho at naanod, tulad ng lupa sa tabi ng ilog. Si Marco ay hindi pumayag dahil sa pera. Hindi siya pumayag para sa negosyo. Pumayag siya dahil narinig niya ang sakit sa kanyang boses. Pumayag siya dahil nakita niya ang isang kaluluwang sugatan tulad niya. Pumayag siya dahil sa awa. Dahil sa habag. At ang pag-amin na iyon ay mas matindi pa kaysa sa kahit anong deklarasyon ng pag-ibig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit hindi na ito luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng pag-unawa, ng pagsisisi, ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang ama, hindi bilang isang diktador, kundi bilang isang magulang na natatakot, na gumawa ng mga desperadong hakbang dahil sa pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi niya alam kung paano ipakita ng tama. Tumayo siya at lumapit sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, niyakap niya ito. Mahigpit. Naramdaman niya ang pagkabigla ng kanyang ama, at pagkatapos ay ang marahang pagyakap nito pabalik. Sa yakap na iyon, ang mga taon ng samaan ng loob at hindi pagkakaunawaan ay nagsimulang maghilom. Lumipas ang 2 linggo. Ang bakas ng bagyo ay unti-unting nawawala. Ang mga nabuwal na puno ay naalis na. Ang mga nasirang bubong ay naayos na. Ang buhay sa hasyenda ay bumabalik sa dati. Nakatayo si Ara sa ilalim ng kanyang paboritong puno ng mangga, nakatingin sa mga taniman ng kape. Ang mga bagong tanim na isinalba nila ni Marco ay nagsisimula ng magpakita ng mga bagong dahon. Isang simbolo ng pag-asa. Hindi na siya nakasuot ng mga damit na sutla. Suot niya ay isang simpleng t-shirt at pantalon na pambukid. Ang kanyang mga kamay, na dati laging malinis, ay mayroon ng mga bakas ng lupa. At sa kanyang daliri may isang kalyo. Isang maliit na kalyo na ipinagmamalaki niya. Mukhang malalim ang iniisip mo, Donya. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya. Si Marco. Nakatayo ito roon, nakasandal sa isang saklay, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat, sagot niya, umiti pabalik. Naglakad ito palapit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na awkward. Ito ay comfortable. Puno ng pag-unawa. Salamat, sabi ni Ara, tinitingnan siya sa mata. Sa lahat. Para saan, tanong ni Marco. Sa pagligtas sa akin. 2 beses. Ngumiti si Marco. Ikaw din naman. Niligtas mo rin ako. Lumapit pa ito hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Ang amoy ng lupa at kape na dati ikinainisan ni Ara ay ngayon ang pinakapaborito niyang pabango sa buong mundo. Noong gabing iyon sa gitna ng lagnat moody. Panimula ni Ara, ang puso ay kumakabog. May sinabi ka. Ang ngiti ni Marco ay bahagyang naglaho, napalitan ng isang seryosong tingin. Ang mga sinasabi ng taong may lagnat ay hindi laging totoo. Talaga ba, hamon ni Ara? Dahil ang isang salita na sinabi mo sana totoo.
Nagtitigan sila, ang mga mata ay nag-uusap, nagtatanong, sumasagot. Dahan-dahan, iniangat ni Marco ang kanyang kamay, ang kanyang magaspang na kamay, at marahang hinawi ang buhok sa pisngi ni Ara. Ang parehong kilos na ginawa niya sa bodega. Ngunit ngayon walang pag-aalinlangan. Walang takot. Ara, bulong nito, ang boses ay puno ng emosyon. Mahal kita. Isang ngiti ng kaligayahan ang gumuhit sa mga labi ni Ara. Ito na. Totoo na. Sa wakas, sinabi mo rin ang gising ka, biro niya, ang mga luha ng saya ay namumuo sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong yumuko. Walang bagyo sa labas. Walang lason mula sa nakaraan. Tanging silang dalawa lamang sa ilalim ng asul na langit ng Tagaytay. Hinalikan siya ni Marco. Isang halik na hindi pilit, hindi desperado. Isang halik na puno ng pangako, pagpapatawad at isang bagong simula. Tumugon si Ara, ang kanyang mga braso ay ipinulupot sa liig nito. Sa halik na iyon, natagpuan niya ang kanyang tahanan. Ang donya ng Maynila ay nawala na. Ang natira ay si Ara, ang babaeng natutong magmahal ng isang magsasaka. At sa puso ng hasyendang iyon, natagpuan niya ang kanyang sariling puso, isang pusong buo, nagmamahal, at sa wakas, malaya. Mahal kita, donya ng buhay ko, bulong ni Marco sa pagitan ng kanilang mga halik. Ngumiti si Ara. Mahal din kita, magsasaka ng puso ko. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco, isang pag-ibigang sinubok ng pagpapanggap, pinatibay ng unos, at sa huli ay pinagtibay ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang Puso ng Isang Donya. Mula sa magulong palengke ng Tagaytay hanggang sa gitna ng malakas na bagyo, naging karamay ko kayo sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, nais kong iparating ang isang simpleng mensahe, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay. Ito ay matatagpuan sa mga kamay na handang tumulong, sa mga matang nakakakita sa iyong tunay na halaga sa kabila ng iyong mga pagkakamali, at sa isang pusong handang magpatawad at magsimulang muli. Lahat tayo, sa isang punto ng ating buhay, ay naging si Ara, nagre-rebelde, nasasaktan, at nagtatayo ng matataas na pader sa ating paligid. At lahat din tayo ay umaasa na sana, may isang Marco na darating, isang taong hindi matatakot sa ating mga tinik at handang tingnan ang puso sa likod ng mga ito. Naway ang kwento nila ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon at pag-asa. Na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, mayroong laging espasyo para sa pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? E-comment lamang sa ibaba. Muli, mula sa May Akda, isang taos pusong pasasalamat.